Mapagpalang umaga po muli mga minamahal. Ito po ang inyong abang lingkod. Ipangaral po ang Ebanghelyo ni San Juan. Sa araw na ito ating tatalakayin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 20. At ito po ay ating babasahin. At ang paksa, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Bispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon sa kanyang paglisan sa sanlibutan ito. Upang bumalik sa Ama, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahaponan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Sinabi ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkanulo sa kanya. Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghuhugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyayari na, ay manalig kayo
na ako ay ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinusugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Salamat sa pagkabasa ng Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 20. So itong Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 20, ay ang paksa po nito, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Na sa talata 1 ay pinaparamdam na ni Jesus ang kanyang pagpapaalam sa kanila na siya ay malapit ng humiwalay sa kanila. At pinapaalalahanan din niya sila tungkol sa kanyang misyon. Ang layunin ng kanyang misyon at kung hangganan, kung ano ang hangganan ng pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Na malapit nang matupad ang pangaral niya tungkol sa kanyang misyon. Ang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinapaliwanag sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, na kung ito ay ating babasahin na sinasabi ni Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya siya bilang bugtong na anak ay ipinadala sa sanlibutan upang ang kanyang misyon ay ipadama sa sanlibutan ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hantong sa kamatayan ni Hesukristo. Na kung mangyari na ang kamatayan ni Hesukristo, ay madama ng sanlibutan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ito sa Griego ay agape, ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Pagmamahal na walang kapantay dahil ito ay magdulot ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sumampalataya sa kanya ay mapatawad ang kanilang mga kasalanan at maibigay sa kanila ang buhay na walang hanggan. Kaya unti-unti nang ipinapadama ni Hesukristo ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga alagad. At dito sa versikulo 2, habang sila'y naghahapunan, ay unti-unti nang nanggugulo ang diablo. Tinutukso ng diablo na si Satanas, si Judas, na anak ni Simon Iscariote, upang ipagkanulo si Jesus sa mga Hudyo. At sinabi rito, naghapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Dito mga minamahal, dito masusukat ang totoong mga alagad ni Hesukristo. Alam ni Jesus kung sino ang tunay na mga sumasampalataya sa Kanya. Alam din niya kung sino ang magkanulo sa Kanya. Na kahit sa ating kapanahunan, mga minamahal, na sinasabi natin na sumasampalataya tayo kay Hesukristo at atin siyang tinanggap na Panginoon at tagapagligtas.
Ngunit lingid sa ating panampalataya ay nandyan din ang Diablo sa ating tabi. Panay ang panunukso, panggugulo sa ating mga isipan upang kahit na tayo ay namuhay sa katuwiran, ibig ng Diablo na tayo lumiko sa katuwiran upang gumawa ng kasamaan. Nakatulad ng ginawa niya kay Judas. Ginugulo niya ang isipan ni Judas. Itinanim niya ang kasamaan upang ipagkanulo si Jesus. Ngunit hindi lingid kay Jesus ang panunukso ng Diablo na habang nangaral si Jesucristo ng tunay na layunin ay ang pagmamahalan ng bawat isa. Ngunit ito naman ang Diablo ay ang pag-aaway ng bawat isa. Sumasalungat ang Diablo sa pangaral ni Jesucristo na kahit yung kanyang mga 12 alagad ay natukso si Judas dahil ito ay nataniman ang isipan ni Judas na siya ipagkanulo. Hindi lingid kay Jesucristo ang katrayduran ng Diablo. Alam niya na si Judas ay kinuha na ang panampalataya upang maging tagasunod ng Diablo. Kaya sabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 6, versikulo 64 hanggang 71 ay kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon ay natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila noon, Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat si Judas ay isa sa mga 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Kaya alam ni Jesus, mga minamahal, ang tunay na kanyang mga alagad. Kahit sa ating kapanahunan, maraming mga sumasampalataya kay Jesucristo, maraming nagtatayo ng iba't ibang mga iglesia, ngunit alam ni Jesus kung sino ang tunay na mga kanya. Ang patunay rito ay ang tunay na panampalataya kay Jesucristo. Ang hindi humihiwalay kay Jesucristo, iyon ang tunay na mga kanya. Ang mga tao na isinasabuhay ang kanyang mga salita, yan ang tunay na kay Kristo. Dahil ang kanyang salita ay Espiritu, at ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Espiritu ng katotohanan na siyang humahawak ng ating panampalataya upang tayo ay hindi malihis, hindi tayo kailanman maagaw ng Diablo. Ito rin ang patutuo ni Apostol San Pablo
sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 9, na kanyang sinasabi, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kaya ang tunay na manampalataya ni Jesucristo ay tinatahanan ng Espiritu ni Kristo na siyang kaniyang buhay na salita. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Kaya alam, mga minamahal ni Jesucristo, kung sino ang mga kanya. Ang mga kanya ay ipinamuhay ang salita ni Jesucristo, ng kanyang salita ay mismo ang kanyang Espiritu na nanahan sa bawat mananampalataya. Kaya mga minamahal, hindi lingid kay Jesucristo kung sino ang mga kanya at sino ang mga hindi tunay na kanya. Kaya ang sabi niya, kayo'y 12 na aking mga alagad, ngunit isa sa inyo ay diablo. Ibig sabihin, tinatahanan ni Satanas. Kaya ang sabi niya rito, sa versikulo 2, naghapunan si Jesus at mga alagad na isilid na ng diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niya na siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghapunan, tumindig si Jesus, naghubad at kanyang hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. Juan Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 13. Dito ipinakilala ni Jesus ang kanyang tunay na kaabaan. Bagamat siya ay Panginoon, siya ay nagpakaaba. Nagpakababa siya sa paningin ng kanyang mga alagad. Hinugasan niya ang kanyang mga paa. Ngunit, tinatanong niya ang kanyang mga alagad, naunawaan niyo ba? Naunawaan niyo ba bakit hinugasan ko ang inyong mga paa? Kaya isa nga rito, si Apostol San Pedro, ayaw niyang magpahugas ng paa dahil kinikilala niya si Jesus na kanyang Panginoon. Ngunit sabi ni Jesucristo sa kanya, kung ayaw mo magpahugas ng paa, ay hindi ka aking alagad. Ang sabi ni Jesus sa versikulo sa Juan Kapitulo 13, versikulo 10, ani Jesus, maliban sa kanyang ang tugon ni Jesus, kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Dahil sabi nga ni Apostol San Pedro, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi po ako magpahugas sa inyo, aking mga paa. Hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, sabi ni Jesucristo, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po mga paa, kundi pati ng aking mga kamay at ulo. Sagot ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naliligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Ibig sabihin dito mga minamahal, ang kanyang 12 alagad ay sila ay naligo na. Ibig sabihin, sila ay nakatanggap na ng bautismo ni San Juan Bautista.
ang bautismo ni San Juan Bautista ay nung sila ay inilublob ang lahat ng mga nagpabautismo kay Juan Bautista doon sa Ilog Jordan. Inulublob ang buong katawan, pati na ulo. Kaya sabi ni Kristo sa kanila, kayo inaligo na. Ibig sabihin, nabautismuhan na kayo. Ngunit ako naman ay bilang kayo'y aking mga alagad, hugasan ko ang inyong mga paa. Ito ay nagpapatunay na kayo'y aking mga 12 apostoles. May kaugnayan kayo sa akin. Ngunit, kaya lang naman paa ang hinugasan ko sa inyo at aking pinupunasan. Ibig sabihin, kayo'y malinis na, ngunit hindi lahat. Ibig sabihin ni Kristo, sa 12 mga apostoles ay may isa sa kanila ang hindi tunay na kanyang alagad. Ito ay si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya dahil natukso na ito ng diablo na si Satanas. Naitanim na ni Satanas kay Judas Iscariote sa isipan ni Judas Iscariote na ipagkanulo si Jesucristo. Kaya nang nahugasan na ni Jesus sa versikulo 12, ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas sa inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Itinuturo sa kanila ni Jesucristo na siya, bagamat kanilang guro at Panginoon, hinuhugasan niya ang kanilang mga paa, tanda ng kakumbabaan. Ibig ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay mamuhay sa kakumbabaan. Kaya sabi niya sa versikulo 15 hanggang 17, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Dito, ipinapamalas ni Jesucristo na dapat maggalangan ang mga apostoles at maggalangan sa kanilang mga ministeryo. Na kailangan sila bilang mga apostoles ay huwag silang higit kay Kristo. Kailangan magpakumbaba sila sa bawat isa. Kailangan sila ay manatili sa pagmamahalan sa isa't isa. Huwag magkaroon ng inggitan. Huwag magyayabangan sa isa't isa. Kailangan kung papaano ibinabahagi ni Jesucristo ang kakumbabaan, kailangan din naman nilang maggalangan sa isa't isa. Huwag magpatataasan, huwag magyayabangan. Kaya ang sabi ni Jesucristo ay ang alagad ay hindi dapat, sabi niya rito, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ibig sabihin, manatili ang panampalataya ng kanyang mga alagad na kilalanin nila si Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan magpakumbaba sila sa Panginoong Jesucristo. Kailangan dakilain nila ang pangalan ni Jesus. Na gayon din naman, nakatulan ng pagdakila ni Jesus sa pangalan ng kanyang Ama. Kaya sabi niya, kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapalad kayo. Kaya mga minamahal, ang kadakilaan ng Diyos
Ang pangalan ni Jesus ay dapat natin palaging iangat. Sambahin natin ang pangalan ni Jesus. Kilalanin natin siya na ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan dahil siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya muli pinapalalahanan ni Jesucristo na malapit na rin siyang mahiwalay sa kanila. Kaya nga sabi niya sa Juan Kapitulo 13, versikulo 18 hanggang 20, hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakilala ko ang aking mga hinirang, ngunit hindi dapat. Ngunit, ang sabi niya, nakilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Sinabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang ito'y mangyayari na at manalig kayo at sumampalataya kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, kung basahin natin muli, sinasabi ko sa inyo bago pa mangyari. Sinasabi ko na upang kung ito'y mangyari na ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kaya muli ipinakilala ni Jesus ang kadakilaan ng Diyos Ama. Na ang Diyos Ama ay nasa Kanya, nanahan sa Kanya. At ang Diyos Ama ang nagsugo sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, kung ako'y inyong sinasampalatayanan, na ako'y sinugo ng Ama, ay mapalad kayo. At makilala ninyo ng Ama ay nanahan sa akin. Kaya kung mangyari ang aking sinasabi, na ako'y pagtaksilan sa nagpapakain sa akin, makikilala ninyo. Kung mangyari nga ito, ay inyo akong kilalanin, ako'y si ako nga. Ibig sabihin, pinahiwatig na ni Jesucristo na may magtaksil sa Kanya. Na ang magtaksil sa Kanya ay isa sa kanila na 12. Kaya kung ito'y mangyari, makilala nila na siya ay sinugo ng Ama at ang nagsugo sa Kanya ay nanahan sa Kanya. Ito'y ako'y si ako nga. Ibig sabihin, ang Ama ang nagsugo sa Kanya at ang Ama ay nanahan sa Kanya. Ang pagkakanulo, mga kapatid, na sinabi ni Jesucristo ay hula po ito na nasulat sa Biblia sa Awit, Kapitulo 41, versikulo 19. At ito ang ating mababasa. Awit 41:9, sinabi ng Panginoon, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigang kasalo ko sa tuwin at sa anuman ay karamay. Ngunit ngayon, lubos siya ang naging taksil na kaaway. Awit 41:9, ito ang tinutukoy ni Jesus na hula para siya ay pagtaksilan. Juan, Kapitulo 13, versikulo 18 hanggang 20. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ibig sabihin, matupad ang hula sa Awit 41:9 na sinasabi, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Awit 49:1, Juan, Kapitulo 13, versikulo 18. Mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inyong abang lingkod, tagapangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating tinatalakay sa araw na ito ay hinuhugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad
Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 20. Praise God, Hallelujah, Amen and Amen. God bless us all.